Part 6. I am inside of my car, reclined back, my mind consumed with thoughts about my new mission. But soon enough, I couldn't help but return to memories of my painful past because of Kendrick Montenegro. A painful past that bore fruit, yet until now, I still search for that significant part of myself. A crucial part of me that has long been separated from me. I close my eyes while remembering all those painful memories and why I ended up hating the one I once deeply loved. Naibok ako muli ang mga mata ko pagkatapos kong sariwain ang ilang bahagi ng nakaraan ko, at hindi ko mapigilan na maikuyam ang kamao ko. Even though it's already 7 years have passed, my heart is still filled with intense hatred for Kendrick and those who were responsible for ruining my life back then. I admit that I wish for them to be ruined just as I was. At first, I wanted revenge, but I realized that they don't deserve even a little of my time, as I have more important things to focus on. Pero lagi kong hiniling na sana makarma sila, naniniwala ako sa karma. Ayaw ko na nga makasalamuha kahit sino man sa kanila. But it seems fate is playing with me, because the man I have killed many times in my mind is now my mission, and I need to protect him. Ilang beses nang nagkasalubong ang landas naming dalawa ni Kendrick Montenegro mula nung bumalik ako. No, hindi naman pala kami literal na nagkasalubong dahil sadyang sinusundan niya ako saan man ako mapunta. At aminado akong gustong-gusto ko na siyang patayin dahil sa matinding galit na naramdaman ko sa tuwing pinupuntahan niya ako sa mga lugar kung nasaan ako. Tulad na lang kung saan ang venue ng pictorial ko at lagi din siyang present sa mga fashion show ko. Na hindi ko ikinatuwa. At ngayon, hindi ako halos makapaniwala na kailangan kong makipaglapit muli sa hudas na si Kendrick dahil sa misyon ko na protektahan ito. Mas madali sanang gawin ang misyon ko kung sana kabaliktaran ang gagawin ko. Kung sana ang misyon na lang ay kailangan kong patayin si Kendrick pero hindi kailangan ko itong protektahan. Hindi ako pwedeng sumuway sa kung ano ang misyon ko dahil nakasalalay dito ang dignidad ko bilang secret agent. Kung ano man yung mga personal issue ko hinggil sa misyon ko ay dapat ko itong isang tabi. Nothing personal, it's just business. And Kendrick is my business now. Kendrick is my business now. Maya-maya lang, narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Agad ko itong kinuha mula sa ibabaw ng dashboard ng kotse ko. Isang mahalagang tao ang tumawag at kasamahan ko na rin sa organisasyon. Yes, I have time now. Why? Okay, I'll be there. Thank you very much. Ani ko sa kausap ko sa kabilang linya. Later, ilang buwan mula nung hindi ka na nagparamdam, her whole family went here in Manila. The reason for their move is that she's found a job here in Manila as a production worker. Ani sa akin ni Harold. I didn't want my colleagues in the organization to know about my past, but I need Harold's services to find what I've been searching for all this time. As soon as I returned here in Philippines, one of the first things I did was go back to the province to see what I accidentally left behind 7 years ago. But the family I went to see had already moved to another place. I spent several months searching before I decided to ask for Harold's help. I know that he is the only one who can help me. Really? Saan na sila nakatira ngayon? Masayang bulalas ko. Matagal nang nangungulila ang puso ko. Kahit nung mga panahon na wala akong maalala, pakiramdam ko may napakahalagang nawala sa akin. Kaya kahit 2 buwan pa lang ang nakakalipas mula nung nakaalala ako muli, bumalik agad ako dito sa Pilipinas. At ngayon, halos 6 na buwan na nga mula nung nakabalik ako dito sa Pilipinas. Sa Italy ako naka-assign. Doon naman nagsisimula ang organisasyon namin bago ito dinala ni Boss Dylan dito sa Pilipinas. There is a problem Amora. I was called Amora outside the organisasyon. Paglabas sa trabaho ko bilang secret agent, I was called Amora. Rosebud is my code name as a secret agent. At dahil personal itong pinag-uusapan namin ni Harold ngayon kaya niya ako tinatawag na Amora. Bawal din akong tawagin Rosebud sa mga publikong lugar. Isa yang code name at mahalaga yan sa amin. Parang dignidad namin ang code name namin. What is the problem? Patay na ang buong pamilya niya. Nagkaroon ng malaking sunog ang bahay na tinitirhan nila, walang nakalabas,
namatay ang buong pamilya. Naninikip ang dibdib ko sa narinig ko kay Harold. Nanginginig ang kamay ko kaya hindi ko natuloy ang akmang paghawak sa tasa. Plano ko sanang uminom sa kape na inorder ko pero nanginginig ako. Amora, are you okay? Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Mas lalong nanikip ang dibdib ko na parang hindi ako makahinga. Hindi na lang ang kamay ko nang ineg, pati na ang buong katawan ko. Amora, I'm sorry Harold. But, I think, I need to go to the restroom. Hindi pa man nakasagot si Harold pero tumayo na ako at mabilis na umalis para pumunta na ng restroom. Pumasok ako sa isang cubicle at hindi ko napigilan ang humahagulhol sa pagiyak para ilabas ang paninikip sa dibdib ko. Mahina akong umiiyak. Hindi ko napigilan ang mapahaplos sa tiyan ko. Isang buhay ang inaalagaan ko sa loob nito ng 9 na buwan. Kahit nahihirapan ako pero ang buhay na nasa loob ko ang nagbibigay sa akin ng lakas na lumaban araw-araw. Ang buhay sa loob ko ang nagbibigay sa akin ng liwanag sa madilim kong mundo. Mahal na mahal ko ito at ipinangako ko sa sarili ko na puprotektahan ko ito at ibibigay ko dito ang magandang buhay. Pero sadyang napakalupit sa akin ng tadhana dahil hinayaan ito na mapahamak ako. At hindi ko na nabalikan at naalala ang iniwan ko. Maya-maya lang pinunasan ko ang luha ko. Kailangan kong kalmehin ang sarili ko. Kailangan kong magpakatatag kahit pa kay hirap gawin nito. Ang hirap bumangon kung ang dahilan sa pagbangon ko ay wala na pala. Are you okay, Amora? Tanong sa akin ni Harold nang nakabalik ako sa mesa namin. I am fine, pinilit kong ngumiti. I know you are strong, Amora. This is why you are excellent at your job. You always use your head rather than your heart, which is necessary for the work we do. I'm sorry about the loss of your only known family. I know it's not easy for you. Having no memories of them for almost 7 years, and now you won't get to see them alive again. I'm sorry that you had to hear this from me. It's okay, Harold. You don't need to apologize. Ang buong akala ni Harold, ang tanging dahilan kaya ipinahanap ko sa kanya ang pamilya ng kaibigan ko ay dahil sa ito lang ang kinagisnan kong pamilya, ang hindi niya alam ay may mas malalim pang dahilan kaya ipinahanap ko ito sa kanya. Sandaling hindi nagsasalita si Harold, kitang-kita ko ang pagletay ng awa sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Saka siya matipid na ngumiti. If you need my help, just tell me, Amora. May iniabot siya sa akin. This is the documents that I gathered about the fire that killed your friend and her whole family. Nanginginig na naman ang kamay ko nang inabot ko ito mula sa kanya. Hindi din nagtagal at nagpaalam na rin kami ni Harold sa isa't isa. Nang nasa loob na ako ng kotse ko, saka ko palang napagpasyahan na buksan ang ibinigay ni Harold sa akin. Tumulo na naman ang luha ko. Hindi ako halos makapaniwala na buong pamilya ang namatay dahil sa sunod. Ang kaibigan kong si Cheryl, ang kanyang ina at ang dalawa niyang kapatid at napakunot noo ko. Pinunasan ko din ang luha ko. Bakit wala? Bakit wala dito ang isang sanggol na lalaki na naiwan ko sa kanila? Ang anak ko na naiwan ko sa pangangalaga ng pamilya ni Cheryl. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi isa ang anak ko sa mga naging casualties ng sunog, ibig sabihin ba nito, buhay pa ang anak ko? Sana nga buhay pa ang anak ko. Hahanapin ko ang anak ko. Gagawin ko ang lahat mahanap ko lang ito. Pagkatapos kong puntahan noon si Kendrick at tuluyan niya akong itakwil, pinuntahan ko si Shiny pero wala ito. Umuwi ito sa probinsya nito dahil summer vacation naman. Naisip ko din kalaunan na mas mabuti nang hindi ko ito naabutan, naalala ko kasi ang nangyari dito nung tinangay ito. Natatakot ako na manganganib muli ang buhay ni Shiny dahil sa akin. Si Denver ang sunod kong pinuntahan sa opisina nito. Kinapalan ko na ang mukha ko kasi kailangan ko talaga ng tulong ng mga panahon na yun dahil walang-wala ako. Plano ko din naman bumawi balang araw kay Denver pagkaya ko na. Pero hindi ko naabutan si Denver, sabi sa akin ng sekretarya nito, pinili daw muna nito na asikasuhin ang business nito sa ibang bansa dahil may pasanin daw na dinadala ang amo. Napag-alaman ko na umalis pala si Hera na walang palam, asawa ito ni Draven, half-brother ni na Kendrick at Denver. Ikinalungkot daw ng sobra ni Denver ang paglayo ni Hera. Alam ko naman na may pagtingin talaga si Denver sa asawa ng half-brother niya.
May ibinigay ako sa sekretarya na isang contact kung saan pwede akong tawagan ni Denver. Hindi ko numero ang ibinigay ko, sa childhood friend ko na si Cheryl, wala naman kasi akong sariling cellphone. Wala pa akong pera para ibili ng bago. Pero nagsingabot kami ni Carlota sa opisina ni Denver kaya sa palagay ko ito ang dahilan kaya hindi nasabi ng sekretarya ang nais kong iparating kay Denver. Nagtaka ako nung dahil gusto daw niya akong kausapin. Pinagbigyan ko si Carlota dahil kabaliktaran sa inaasahan ko, mahinahon ang boses nito at nagsumamo pa ang mga mata nito. Pumunta kami sa rooftop ng building dahil mahalaga daw ang pag-uusapan naming dalawa at kailangan walang makarinig sa aming dalawa. Pero ilang minuto na lang at hindi pa rin siya nagsasalita kaya nakaramdam na ako ng iritasyon. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya sa akin. Kaya sa inis ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko at natanong ko siya tungkol sa bumabagabag sa akin. Kilala mo ba ang tatay ko? Panimula kong tanong, oo. Sagot naman niya, kilala mo siya, paano mo siya nakilala? Paanong hindi ko siya makilala? Ako ang gumasto sa pagpapahospital niya, di ba? Kunot noo siya. Parang wala talagang ideya sa nais kong malaman hindi ko napigilan ang sarili ko, inilabas ko ang larawan na nakita ko sa nakatagong photo album ng tatay ko. Ito yung kasama ni tatay ang isang babae na sa tingin ko kamukha ni Carlota sa kabataan niya. Pati na rin ang isa pang larawan na nag-iisa lang ang babae pero may hawak itong sanggol. Kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Alam kong kamukha mo ang babaeng ito. Yang lalaki ay tatay ko yan. Kinuha niya ang larawan at tinatitigan niya ito. Hindi nakatakas sa akin ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Parang takot na takot siya. Namumutla nga siya. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Umiling-iling siya. Then, sino ang babaeng ito? Bakit kayo magkamukha? May galit na sa boses ko. Ewan ko kung sino ang babaeng yan, galit din siya, pasiga na ang boses niya. Kinalma ko ang sarili ko. Hindi naman ako sigurado pero pakiramdam ko na ang babaeng sa larawan ay ang tunay kong ina. Napatanong-tanong ako sa mga matatanda naming kapitbahay sa probinsya kung ano ang istorya ng ama ko pagdating niya doon. At napag-alaman ko na hindi ako tunay na anak ng kinalakihan kong nanay dahil kasama na pala ako ni tatay nang napadpad siya sa probinsya. Ang babaeng ito ay ang nanay ko. Gusto ko lang makasigurado na hindi ikaw ito dahil ayaw kitang maging ina. Kinamumuhian kita. Naninangkit ang titig ko sa kanya. Sandaling napaawang ang labi niya bago siya nagsalita muli, ayaw din kitang maging anak. Ayaw nga kitang maging manugang, anak pa kaya. At saka, hindi ko naman kamukha yang babae sa larawan, kahawig ko lang pero hindi ako yan. Madiin niyang sabi maya-maya lang, pinunit niya ang mga larawan na hawak niya. Ano ang ginagawa mo? Mabilis kong inagaw ang mga ito mula sa kanya. Pero huli na dahil napunit na niya ang mga ito. Walang hiyakal bakit mo pinunit ang larawan ng ina ko. Maliyak na ako sa galit dahil sa ginawa niya, wag mo nang guluhin ang pamilya ko. Lumayo ka na Zamera at wag ka nang magpakita pa, may kinuha siya mula sa bag, isa itong check at may isinulat siya na halaga dito. Sa kanya pilit na inilagay sa kamay ko ang check, layan ang pera para makapagsimula ka muli. Wag mo na kaming guluhin. Tantanan mo na kami. Wag ka nang magkita sa amin. Matalim pero nagsumamo ang titig niya sa akin. Hindi. Napailing-iling naman siya. Hindi mo masisira ang pamilya ko. Lumayo ka. Wag mong sirain ang pamilya ko. Hindi mo kami masisira. Hindi ikaw ang sisira sa akin. Huling sinabi niya saka siya nagmamadaling umalis. Kunot-noo ako habang nasundan ng tingin si Carlota na parang takot na takot sa akin. Napatingin ako sa check na ibinigay niya sa akin. 100,000, ito ang nakalagay na nakasulat. Napatulo ang luha ko habang nakatingin ako dito. Ito ang nangyari sa huling encounter naming dalawa ni Carlota. At mula nung, hindi na kami nagkaharap pang dalawa. Masakit man sa akin na tanggapin ang check na ibinigay sa akin ni Carlota pero wala akong nagawa, kailangan ko ng pera nung. Itinatak ko na lang sa isip ko na apo niya ang dinadala ko. At iyon lang ang naitulong nila sa akin. Ginamit ko ang pera sa pagbubuntis ko, ibinili ng ilang gamit para sa anak ko. At sa pagkapanganak ko, pero nauubos din iyon. Sa lahat ng pinagdaanan ko nung, nandyan si Cheryl at ang pamilya niya.
Hindi ko lubos akalain na pupuntahan ako ni Cheryl nung sa amin nang nalaman niya na mag-isa na lang ako at buntis pa. Hindi ko lubos akalain na naalala pa niya ako. Sobrang close kami nung nasa elementarya pa kami. Pero hindi na kami nagkikita muli mula nung pumunta ako sa Manila para mag-aral. Umalis ako sa kubo namin ni tatay at naninirahan ako sa pamilya ni Cheryl. Ang nanay ni Cheryl ang nag-aalaga sa anak ko habang paraket-raket kaming dalawa ni Cheryl dahil mahirap din naman sila. Itinuring ko na sila na bago kong pamilya. At mababait sila sa akin. Mabait naman talaga sila sa akin kahit noon pa. Masakit sa akin na hindi ko man lang mabigyan ng magandang buhay ay anak ko kaya nung dumating ang isang oportunidad, sinunggaban ko ito agad, pero manganganib lang pala ang buhay ko. May nagpakilala na talent scout na dumating sa lugar namin. Naghahanap ito ng ilang kababaihan para gawin modelo daw sa isang kilalang clothing brand. Pareho kami ni Cheryl na nagpa-audition at ako ang pumasa. Actually, gustong-gusto ako ng talent scout. Perpekto daw ako sa hinahanap niya. Maganda naman talaga ako at matangkad, makinis din ang morena kong balat. Kailangan daw namin sumama sa kanya ng 1 linggo sa Manila para maipakilala niya kami sa mga client niya. 6 kaming napili niya pansamantala kung iniwan si Kent, pangalan ng anak ko, who is just 3 months old at that time sa pangangalaga ng pamilya ni Cheryl para sumama sa Manila. Puno ng pag-asa ang puso ko nung na ito na ang simula para mabago ang buhay naming dalawa ni Kent. Maliban pa dito, masyado din akong atat nung naumangat agad dahil ang nasa isip ko nung ay balikan ang mga umapi sa akin pag may pera na ako. Buong buo pa ang kagustuhan ko noon na makapaghiganti sa mga umapi sa akin lalo na kay Kendrick. Gusto kong ipakita kay Kendrick kung ano ang naabot ko at manghihinayang siya kung bakit ipinagpalit pa niya ako sa iba. Pangarap kong lumuhad si Kendrick at ang nanay niya sa harapan ko. Isa ito sa nais ko noon. Pero naloko ako, kaming 6 na dalaga na umasa ng bagong buhay ay niloko lang pala. Dahil illegal pala ang recruiter namin. Human trafficking pala talaga ang negosyo nito at ibinibenta nito ang mga dalaga sa kung sinong-sino kliyente nito. Ang hindi matipuhan ay mapipilitan magtrabaho sa isang nightclub bilang prostitute, pag natipuhan naman ng kliyente, magiging S***X-slave ang babae. Isang Yakuza leader ang bumili sa akin, at handa na akong dalhin nung sa Japan gamit ang isang ship. May ilang kababaihan din akong kasama. Kaming lahat ay takot na takot. Ilang beses akong nagmamakaawa pero hindi ako pinakinggan. Buong akala ko, katapusan ko na hanggang sa narinig ko na lang ang kaguluhan, may putukan at kung ano't ano pa. Nawalan ako ng malay nang tumama ang ulo ko sa railings. Natamba kasi ako dahil parang lumubog na ang barko. At nagising na lang ako na nasa pangangalaga na ako ng Saavedra Empire at wala akong maalala na kahit ano tungkol sa akin. 7 taon akong walang alaala sa nakaraan ko. Pagbalik sa alaala ko, bumalik din ako agad dito sa Pilipinas at ang una kong pinuntahan ay ang anak na matagal nang noalay sa akin. Puno ng pag-asa ang puso ko na maintindihan ako ng anak ko kung bakit matagal akong nawala pati na ng pamilya ni Cheryl pero pagdating ko sa probinsya, wala na ang pamilya ni Cheryl. Kaya napakasakit sa akin ang malaman na patay na ang buong pamilya ni Cheryl. Mahal ko din ang pamilya ni Cheryl, sila ang karamay ko nung mga panahon na walang-wala ako. Kaya habang nakatingin ako ngayon sa dokumento na ibinigay ni Harold sa akin, wala din tigil sa pagtulo ang luha ko. Pero may nabuhay na munting pag-asa sa puso ko na baka buhay pa ang anak ko. Pero nasaan ang anak ko? Sana kung nasaan man ngayon si Kent, nasa mabuting kalagayan ito. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog ito, isang unknown number ang nakita ko sa screen. Sana naman hindi ito si Kendrick na papalit-palit ng numero para wala akong magawa kundi sagutin ang tawag niya. Ayaw ko siyang kausapin kahit kailangan kong makipaglapit sa kanya dahil sa misyon ko, hello. Agad kong sagot, hi, are you busy? I just want to hindi ko na pinatagal ang tawag. Tinapos ko na ito nang napagtanto kong si Kendrick nga ang tumawag sa akin. At tuluyan ko nang ini-off ang cellphone ko, dahil alam kong tatawag na naman siya muli at kukulitin na naman ako ng kung ano't ano mabilis kong pinatakbo ang kotse ko para makauwi na ako. Pagpasok ko sa apartment ko, agad na sumalubong sa paningin ko ang dart target board na may mukha ni Kendrick sa gitna. Kinuha ko ang dart at tinarget ko na naman ang mukha niya, sapul na naman ito. Poli ulit hanggang sa nagsawa ako.
Paano ko ba gagawin ang misyon ko kung wala akong ibang gusto gawin kay Kendrick kundi ang bigyan ito ng sakit sa katawan? Baka imbes protektahan ito, matagpuan ko na lang ang sarili ko na chini-cheer ang mga kalaban nito para bugbugin ito. Napailing-iling ako. I should focus with my mission. I will set aside my personal anger towards Kendrick for now. I have to protect him, but before I carry out this irritating mission, surely it wouldn't hurt to rough him up a bit first. That's right. I'll beat him up before I sacrifice my own life for his safety. Bubugbugin ko muna siya para mabigyan ko naman ng kasiyahan ang sarili ko. Sir Kendrick, hindi na naman po kumain si Kenneth, ayaw na naman kaming pagbuksan ng pinto ng kwarto. Pag susubukan naman namin buksan, magagalit na naman sa amin. Ito agad ang salubong sa kanya ng yaya ng anak niya pagkagaling niya sa opisina niya. Nag-oopisina siya sa isang law firm na pagmamayari nilang dalawa ng kaibigan niyang si Nick Olo. Isang Montreal si Nick Olo, kilalang pinakamayaman ang kanang bansa, pero hindi ito kilala bilang Montreal dahil sa nakatago ng tunay na katauhan nito. Si Nick Olo naman talaga ang masasabing may-ari ng S&M Law Firm, ito naman kasi ang nagtayo nito. Nagkaroon lang siya ng 30% na share sa law firm nito. He really worked hard to achieve what he has now. He did not use the Montenegro family's money to improve his life. He made sure to earn all his investments through his own abilities. Even though he is a Montenegro, he feels that he and his brother Denver should not have the same privilege of using the Montenegro's wealth. Mas may higit na karapatan ng kapatid niyang si Denver kaysa sa kanya. At baka pati na rin ang kapatid niyang si Draw even. He wants to be able to face his family with his head held high if ever the truth about his identity is revealed. That's why he strives through his own efforts. He also started from nothing after everything that happened before. Nag-working student siya para makabangon siya mula sa pagkalugmok. His heart is filled with hatred for the people who played with him and ruined his life. Wala siyang malalapitan noon dahil hindi siya pwedeng lumapit sa sarili niyang pamilya. His enemy was powerful, and he was just like an ant in comparison. When he finally escaped, he promised himself that one day he would get his revenge and destroy them. And that is what he is doing now, which is why his life is somewhat in danger. It's okay yaya, ako na ang bahala kay Kenneth. Dumiretso muna siya sandali sa kwarto niya para ilagay ang mga gamit niya. Bago siya lumabas ng kwarto para puntahan si Kenneth, napatitig muna siya sa malaking portrait ng isang babae na nasa kwarto niya. In the portrait, she was just that young girl, pero minahal na niya at ipinangako niyang habang buhay na mamahalin. I know you're angry with me. And I know you want revenge. It's okay. Whatever you're feeling now, I felt the same way toward those people who ruined me. I want to tell you everything, but I can't yet because I'm just starting my revenge. Ayaw kong mapahamak ka muli. Lumabas na siya ng kwarto niya. Kinuha muna niya mula sa mayordoma ng bahay ang susi sa kwarto ng anak niyang si Kenneth bago siya dumiretso sa kwarto nito. Pagbukas niya ang pinto ng kwarto, sumalubong agad sa paningin niya si Kenneth, nakaupo ito sa kama nito. Naglalaro ito ng robot nito pero nakasimangot ito at halatang hindi maganda ang mood. Hello there. Your nanny told me that you're not eating again. You know that's not good for you. You need to eat on time and take your medicine on time. Hindi siya pinansin nito na parang hindi siya naririnig, patuloy lang ito sa paglalaro nito. Umupo siya sa tabi nito. Tell me, buddy, what is your problem? Napatingin ito sa kanya. You lied, Dad. You said I am going to meet her. But until now, you haven't introduced me to her yet. I want to meet her. When are you going to introduce me to her? Ito na naman ang ikinasama ng loob ng anak niya. Ilang araw na itong ganito, nalaman kasi nito na lagi niyang pinupuntahan ang babaeng gusto nitong mamit sa personal. Honestly, he didn't know why he likes her that much. Gustong-gusto lang talaga nitong makilala ang iniidolo nitong modelo na si Amora, na walang iba kundi si Zamera. I'm sorry, son. If you feel like I've been lying to you, I'm sorry. Don't worry, I'll find a way for both of you to meet.
She is just too busy lately. You promise and you won't break your promise. Yes. So, please, kumain ka na. You know you need to take your medicine on time. Okay, ani nito, sabay tango. Nagpaalam din siya agad sa anak niya. Tinawag niya ang yaya nito para pakainin na ito. Meron talagang maintenance na gamot ang anak niya. And this medication is for a lifetime. May problema sa puso si Kenneth, hindi naman malala, and not needed for a surgery. He has congenital heart block, first degree. It is a mild form of heart block where electrical impulses from the atria to the ventricles are delayed. Hindi naman ito malala, he just needs a medication to manage heart rate. Pagpasok niya sa kwarto niya, napatingin siya sa cellphone niya. Kahit wala sa plano niyang disturbuhin ngayon si Zamera dahil baka mairita na ito sa kanya ng sobra pero kailangan niya itong kausapin para sa anak niyang si Kenneth. Baka sa pagkakataon nito, ay makikinig na ito sa kanya at pagbibigyan na nito ang imbitasyon niya. Nakaramdam siya ng saya nang sinagot nito ang tawag niya. Hello, ang tanging narinig niya. Hi, are you busy? I just want to naputol ang sasabihin niya nang pinutol nito ang tawag niya. Sinubukan pa niyang kontakan muli si Zamera pero hindi na niya ito makontak. Did her phone run out of battery, or did she intentionally turn off her phone? Nanlumo siyang napaupo sa kama niya. Alam niyang galit na galit sa kanya si Zamera. Kung nakakamatay pa nga lang ang titig ng isang tao, baka namatay na siya sa unang pagkikita pa lang nila muli. Up to now, it seems like he's still being pursued by his past. There's been a whirlwind of events, dragging many into its wake, revealing countless secrets. Though he desires to mend the falsehoods of yesteryears, he's at a loss on how to proceed. Uncertainty looms over whether he can still set things right. Ang lihim ng kanyang ina na pwedeng ikasira ng kanyang pamilya ay ang pumipigil sa kanya noon para humingi ng tulong sa mga Montenegro. Mahal niya ang ina niya, tinatakot siya nito na magpapakamatay ito pag lalapit siya sa kahit sinong Montenegro. Magtutulungan daw sila para maresolba nila ang problema. Lumapit siya sa mesa niya, at inilabas niya ang ilang dokumento mula sa bag niya. Kailangan niyang pag-aralan ang susunod niyang gagawin para maipanalo niya ang kaso. 2 oras na siguro ang nakakalipas pero hindi pa rin siya makapag-concentrate, laman ng isip niya ilang bahagi ng nakaraan. Inihabilin niya sa ina niya si Zamera noon. Hindi niya intensyon na ipagtabuyan noon si Zamera nung sinabi nito sa kanya na buntis ito. Kaya lang, mali ang timing nito nang dumating ito. Pinasundan niya si Zamera, na pag-alaman niya na papunta ito sa opisina ni Denver. Wala naman sanang problema dahil sigurado siyang tutulungan ito ni Denver pero alam niyang wala si Denver. Tinawagan niya ang mommy niya, sinabi niya dito ang tungkol sa kalagayan ni Zamera. Nangako ito sa kanya na gagawin nito ang lahat para matulungan nito si Zamera para na rin sa batang nasa sinapupunan nito. Nagtiwala siya sa ina niya na ginawa nga nito ang pinanggako nito. Panatag siya na nasa mabuting kalagayan si Zamera habang hindi pa siya nakahanap ng solusyon sa problema niya. Hindi madali ang makawala, may nagsasakripisyo para sa ikatahimik ng lahat. Silang lahat ay puro biktima lamang. Mom, kumusta na si Zamera? Sigurado ako na kung tama ang pagkakabilang ko, sigurado akong nanganak na si Zamera. Ano ang anak naming dalawa? Babae o lalaki? Sunod-sunod na tanong niya sa ina. Para siyang isang ibon na nakalabas sa hola niya. Naging malaya siya muli, pero alam niyang hindi ito panghabang buhay. Kaya dapat niyang paghandaan ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam, Mom? Napalakas ang boses niya. Patawad anak. Plano ko naman talagang tulungan siya ng mga panahon na yun pero napatulo na ang luha ng ina niya. Pero binigyan ko naman siya ng pera para makapagsimula siya muli. Sigurado akong nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Ano? Pinabayaan mo siya. Niloko mo ako. Gusto ko siyang tulungan pero nalaman kong hindi ko siya pwedeng tulungan. Kailangan niyang lumayo sa pamilya natin dahil sisirain niya ang pamilya natin. Sisirain niya ako, Kendrick. Siya ang maging susi para masira ang pamilya natin, para masira ako. Nabalik sa realidad ang isip niya nang nakarinig siya na may kumalabog. Agad siyang tumayo, kinuha niya ang baril niya mula sa pinaglalagyan nito. Lumabas siya mula sa kwarto niya.
Naging alerto siya, "Sino ka?" Tanong niya sa isang babae na nakita niya, agad niyang itinutok ang baril na hawak dito. Nakatalikod ito. Naka-whole bodysuit ito na itim ang kulay. Mabilis ang ginawang pagharap nito sa kanya. Napakaliksi ng kilos nito, hindi niya napaghandaan ang gagawin pagsipa nito sa kanya. Dahil sa lakas ng impact, bumangga ang likod siya sa dingding dahil sa pagkatinag niya. Napaungol siya sa sakit na naramdaman, hindi na niya napansin na nabitawan na pala niya ang baril at segundo lang yata dahil hawak na ngayon ng babaeng umatake sa kanya ang baril na itinutok niya dito kanina. Nagkatikip ang mukha nito. Mata at tanging bibig lang ang makikita sa suot nito. At nagkabaliktad na ang sitwasyon dahil nakangisi ito ngayon na itinutok sa kanya ang baril niya na hawak na nito. "Are you sure that you really want to do this, Rosebud?" Tanong sa akin ng kasamahan kong secret agent na may codename na Cypher Shadow. This name combines the concepts of encryption, cipher, and stealth, shadow, perfectly encapsulating the mysterious and elusive nature of a skilled hacker. Oo nga pala, si Darren ang tinutukoy ko. Hindi ko alam na meron pala akong kasamahan sa Saavedra Empire na kilala ko na noon pa. Ang Saavedra Empire pala ang grupo na tinutukoy ni Darren. Masasabing isang mafia group ang Saavedra Empire, may mga illegal na business naman sila but they are more in helping than ruining. The group is not involved in drug and human trafficking, their main illegal business is selling illegal firearms and explosives. However, they study their clients very well, most of whom are various groups from other countries. I never really saw Darren during the time I was in Italy. I was one of the secret agents hidden most by the Saavedra, kept as their secret weapon in case someone ever betrayed the organization. I didn't even know my colleagues very well. I am using the name Amora, I have legal documents for my new identity. I was a flower shop owner in Italy, and here in the Philippines, I became a model. This is my current career to hide the truth that I am a secret agent. I only saw Darren when I returned to the Philippines. However, we kept the truth that we knew each other a secret. We have been acting as if we didn't know each other since then. His relationship with Shiny is going well, he even proposed to her, and they are already planning their marriage. I am happy for both of them. Shiny and I haven't met again yet. According to Darren, Shiny doesn't know anything about him being a secret agent. Kaya lang naman talaga siya napatanong dahil plano ko kasing pasukin ngayon ang mansyon ni Kendrick and I needed his help. Actually, I copied this idea from Moneypenny, si Melody, nung nagkausap kaming dalawa bilang hindi magkasama sa Saavedra Empire kundi magkaibigan. Umalis na din naman si Melody sa Saavedra Empire and now happily living na ito kasama ang asawa nito na si Denver at ang mga anak nito. Nagpaplano na rin magpakasal muli ang dalawa. I feel comfortable with Denver, even though Kendrick is no longer my husband, I still see him as an older brother. That's why I couldn't refuse when I needed to undertake a dangerous mission to help him and Melody. I just couldn't believe that he put me in a situation that I have to protect his brother, knowing that I despise Kendrick very much. Pero bibigyan ko muna ng sakit ng katawan si Kendrick bago ko isakripisyo ang buhay ko para sa kaligtasan ng Judas na yon. Yes, Darren, sagot ko sa tanong ni Darren kanina. If the boss will know this, hindi mo naman ako isusumbong, di ba? Kunting sakit ng katawan lang naman. Fine, you only have 30 minutes. No worries, sisiguraduhin kong bumagsak na si Kendrick Montenegro na hindi pa natatapos ang 30 minutes. Para lang naman pigsa ang lalaking iyon na titirizen ko lang. Paniguradong, walang alarm iyon sa self-defense. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Darren sa sinabi ko kahit pa masyado itong busy sa laptop nito. Ang mga CCTV kasi na madaanan namin ay paisa-isang niyang pinatay ng 1 minuto para hindi mahajep ang kotse na sinasakyan namin. Iwas ebidensya. Ako naman ay busy sa pagmamaneho ng kotse. Nasa loob na ako ng bahay ni Kendrick, nakasuot ako ng itim na bodysuit na tanging mata at bibig ko lang ang makikita. Nagsusuot ako ng contact lens, mahirap na baka makilala ako ni Kendrick. At gumamit din ako ng perfume para maitago ang natural kong amoy.
Naninigurado lang ako na hindi makilala ni Kendrick ang amoy ko. Naglalakad ako sa pasilyo ng mansyon, hinahanap ko kung nasaan ang kwarto ni Kendrick. Pero, sino ka? Muntika na akong napapitlag nang may nagsasalita sa likuran ko. Alam kong si Kendrick ang nagsasalita. Mabilis ang kilos kong pagharap sa kanya. Nakatutok ang baril niya sa akin pero mabuti na lang alerto ako, agad ko siyang sinipa. Napalakas yata ang sipa ko dahil napaatras siya at tumama ang likod niya sa dingding. Napaungol siya. Ganon ba kalakas ang impact at talagang nasasaktan siya ng sobra? Mabuti nga sa kanya. Sa ginawa ko, nabitawan niya ang baril niya at mabilis ko itong sinalo na nagawa ko naman. Ngayon, hawak ko na ang baril na hawak niya kanina, at nakangisi ako habang itinutok ito sa kanya. Wala naman sa plano ko na barilin siya. Tinatakot ko lang siya. Gusto kong magmamakaawa siya sa akin na wag siyang barilin. Hindi siya kumilos, nagkatitigan kaming dalawa. Sinalubong niya ang matalim kong titig. Ngumisi din siya. Nainas ako. Hindi ba siya natatakot sakin? Maya-maya lang, hindi ko napaghandaan ang gagawin niya. He moved swiftly, at mabilis niyang hinayla ang kamay ko na nakahawak sa baril. I felt that he is applying pressure to his wrist. He tried to twist my wrist para mabitawan ko ang baril. Hindi ko napaghandaan na marunong makipaglaban si Kendrick, masyado ko siyang minamaliit. Mas malakas pa rin siya sa akin kaya wala akong nagawa kundi bitawan ang baril na hawak ko. As soon as I released the gun, he moved swiftly and decisively my behind, he reached and grabbed both of my hands using his other hand. Then he uses the other to support and reinforce my grip. And in seconds, he is now putting my hands together behind my back, nasa likuran ko siya. Buweset, nainas ako, naisahan ako. He is pinning me. You're good, and maybe you train as well. But the training I went through to prepare for my enemies was tough. You won't be able to take me down that easily, bulong niya sa akin. Kinilabutan ako sa pagdantay ng mainit niyang hininga sa bahagi ng tenga ko. Hindi ako dapat magpatalo sa kanya. Magaling akong makikipaglaban, hindi ko matanggap na hindi ko man lang siya mag-ahusan. Kailangan kong makawala mula sa kanya bago pa niya makilala kung sino ako. Inalala ko ang itinuro sa akin ni Boss Gareth sa ganitong sitwasyon. Drop my weight. I am bending my knees to drop my weight towards the floor. Mahihirapan siyang i-maintain ang mahigpit na hawak niya sa akin. Twist my body. Pinilit kong iikot ang katawan ko para magkaroon ng space ang pagkakahawak niya sa akin. Then, I push against the floor with my feet while simultaneously pulling my hands in the opposite direction, away from his grip. Nang naramdaman ko na lumuwag ang hawak niya sa mga ginawa ko. With a sudden burst of energy, I forcefully pull my hands apart and away from each other. Then, the final stage at ang pinaka-exciting, para tuluyan akong makawala sa kanya, reach the vulnerable area na mas madali kong matamaan, in this case, mas madaling tamaan ang groin niya. I strike it so that he can release me, muntikan ko nang matamaan ng hindi dapat matamaan. Halatang nasaktan siya sa ginawa ko kaya nabitawan niya ako at tuluyan akong nakawala. Sei fortunato che non ho colpito il tuo ovo. Non puoi usarlo se mai ani ko sa Italian na salita, translated as, you're lucky that I didn't strike your egg. You can't use that if ever. His lips parted. I took advantage of his stunned state. I gave him a roundhouse kick. He wasn't prepared for it, so I hit him hard again. Before he could recover, I gave him a cross punch, my fist landing straight on his face, making him stagger. He almost lost his balance and would have fallen if he hadn't grabbed onto the railing. Hindi ko siya dapat bigyan ng pagkakataon, hindi siya pwedeng makabawi dahil baka ako na naman ang maidhado. Inihanda ko ang sarili ko para sa isang suntok at sipa na gagawin ko ng, "Who are you? What did you do to my daddy?" Boses ng isang batang lalaki ang narinig ko. Nawala sa isip ko ang plano kong gawin kay Kendrick at nabaling ang focus ko sa boses na narinig ko. Agad akong napatingin sa kung saan ko narinig ang boses at sumalubong sa paningin ko ang isang batang lalaki na kunot noong nakatingin sa amin ni Kendrick. I hesitated, a palpable tension coursing through me as our eyes locked.
An inexplicable emotion welled up in my heart, an aching pain that I couldn't quite grasp. It felt as if I'd been yearning for an eternity. Unable to restrain myself, I took a step towards the child. Something deep within compelled me to gather him into my arms, desperate to soothe the relentless ache in my soul. Huwag mong idamay dito ang anak ko. Ako ang harapin mo. Si Kendrick na paurong ako. Child. Anak niya ang batang ito. Kenneth, why did you come out from your room? Go to your room. Potos na sabi Kendrick sa bata. Who is she, daddy? Go to your room now. Naninigas pa rin ako. Hindi pa rin ako makakilos. I felt like I was lost in nowhere. I don't know what to do, where to go. Hanggang sa narinig ko ang pagtunog ng relo ko, sign na kailangan ko nang umalis dahil tapos na ang oras na ibinigay sa akin. Pero habang nakatingin ako sa bata, nagdadalawang isip ako na umalis. Tila napakabigat ng paa ko para humakbang paalis. Kahit nasa bahay na ako pero ang lakas pa rin ng T***back ng puso ko. Na parang kaharap ko pa rin ang anak ni Kendrick. Hindi ko maintindihan kung bakit ito ang naramdaman ko. Hindi din mawala-wala sa isip ko ang hitsura ng bata na kamukhang kamukha ni Kendrick, katulad lang din sa anak kong si Kent. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin para kalmayan ang sarili, nang bahagya akong kumalma, madami naman katanungan ang nabubuo sa isip ko. Sino ang bata na yun? Yun ba ang anak ni Kendrick at Tanya? Posibleng anak ng dalawa ang batang yun. Sa tingin ko kasing edad lang kay Kent ang batang yun. At sigurado ako, na ang hitsura ni Kent ay parang katulad lang din sa anak ni Kendrick at Tanya. Pero bakit may kakaiba akong naramdaman sa bata? Na para bang nangungulila ako ng sobra dito. Sandali kong ipinikit ang aking mga mata saka ako napailing-iling. The ache in my heart, I suspect, is merely a symptom of my longing for my child. This yearning has only deepened since I encountered the young boy today, a boy who bore an uncanny resemblance to Kent. Yet, the bitter truth is that this child belongs to the very people who shattered my life. Humakbang ako papunta sa kusina, uminom ako ng tubig. Pagkatapos kong halos maubos ang laman ng bottled water, huminto ako sa pag-inom at napatingin na naman ako sa kawalan. Parang nakikita ko na naman ang mukha ng anak ni Kendrick at Tanya. I couldn't help but recall his face. He looked so much like Kent, and it stirred a strange feeling within me. No, I shouldn't be feeling this way of that child. Even though I see Kent in him, he is still the son of the people I despise. Therefore, I shouldn't feel an emotion for him that should be reserved only for my own child. Kumusta ang pag-aaral mo sa misyon mo? Nagkakilala na ba kayong dalawa ni Mr. Montenegro? Tanong sa akin ni Boss Dylan. Pinatawag niya ako. Magkaharap kami ngayon, yes, hindi naman talaga niya kailangan ipakilala pa ang sarili kay Kendrick. That's good. Your mission will be starting now. Last night, someone attacked Mr. Montenegro. He didn't give his brother any details about the attack. He's in the hospital now because his back was seriously injured. I almost raised an eyebrow. Kendrick wasn't hurt badly enough to need hospitalization, all you have to do is get as close to him as possible, so you can protect him more easily. We'll handle everything else. Your job is just to protect that man. That is why, this is a perfect time for you to be close to him. Bakit hindi mo siya bisitahin sa hospital? Ikaw na ang baalang magdahilan kung paano mo nalaman nasa hospital siya. I will protect Mr. Montenegro, boss, but I can't do what you say. And why not? Paano kung iba ang isipin ng asawa niya? Mapagkamalan pa ako nakabit. Baka tawagin pa akong kabit ni Tanya, kahit sa aming dalawa, siya naman talaga ang kabit, sa isip ko lang ang huling katagan. Pero, naisip ko din naman na pwede kong gawin ito. Pwede kong pasilusan si Tanya just like she did to me. Erase. Hindi pa naman ako dumating sa ganitong punto na parang sobrang desperada ko na. Kunot-noo ako. Napatawa kasi si Boss Dylan sa sinabi ko. Mr. Kendrick Montenegro is not married. He is single but he has a 6-year-old son. Sigurado ako na hindi na ako iibig muli sa kanya. And after my mission, I will dump him too.
And I won't care about him even if he's crying blood in front of me. Kinilabutan naman ako sa iniisip ko na akitin si Kendrick. Bahala na, I'll go with the flow. I just focused with the mission, not with that man. Zamera. Laking matang sambit ni Kendrick pagpasok ko pa lang sa kwarto niya. How are you? Pinilit kong ngumiti kahit pa gusto ko na naman siyang suntukin. Kung pwede ko palang gawin ito. Oo nga pala Kendrick, please don't call me Zamera. She's been dead for a long time. Amora ang pangalan ko. Pagtatama ko sa kanya. Pag tinatawag akong Zamera, pakiramdam ko mahina ako. Sandaling napaawang ang labi niya bago siya magsalita muli. How did you know that I am here? Sinabi sa akin ni Denver na nandito ka. Umupo ako sa upuan na nasa gilid ng kama niya. Anyway, I am here to inform you that I'm already accepting your offer to become a model for your Chateau Resort. Ito talaga ang dahilan kaya lagi siyang nakasunod sa akin. Isang offer mula sa kanya na lagi kong tinanggihan pero ngayon, tinatanggap ko na dahil na rin sa misyon ko. Mas mabuti nang isipin niya na trabaho ang dahilan kaya magkasama kaming dalawa. Thank you pero pwede hindi mo naman kailangan na bisitahin ako dito. We can talk that. Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng asawa mo na bonibisita kita? Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ko even though I know he doesn't have a wife, I still can't help but say this. I'm really curious about the reason behind his separation with Tanya. I wondered if he cheated on Tanya too. As what they say, once a cheater, always a cheater. I don't have a wife, matipid niyang sagot na titig sa akin. His intense gaze doesn't affect me at all. Really? Hindi ba kayo nagkatuluyan ni Tanya? Kitang-kita ko ang paglitay ng kalungkutan sa mga mata niya. Minahal ba talaga niya si Tanya kaya siya malungkot? Oo pala. Impossible naman hindi niya ito minahal. Si Tanya nga pala ang bumuo sa kanya na hindi ko nagawa sa 5 taon na pagsasama naming dalawa. I hated when I remember this. Reason why, I was hurt. Hindi siya nagsasalita at nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Did you cheat on her too? And she couldn't handle your womanizing ways. That's how it goes, what you do to others will come back to you. She's a homewrecker. So maybe, another homewrecker is the reason you split. Am I right? Tila casual ko lang na pagkakasabi na parang nakipag-usap lang ako sa isang kaibigan. Napaawang ang labi niya sa pagkagulat dahil sa sinabi ko. Isang buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya kalaunan. Please don't say that and don't call her a homewrecker. Hindi siya ganun. At talagang ipinagtanggol pa niya. She is. Pero hindi na ako nagtaka kung bakit hindi homewrecker, mistress ang tingin mo kay Tanya. Noon pa lang, iba na ang pagkaintindi nyo sa mga salitang yan. May iba kayong meaning dyan, tumawa pa ako. Talagang nakakatawa naman. Hanggang ngayon, kahit nagkahiwalay na sila ni Tanya, napaka-defensive pa rin niya. Ayaw ko na siyang kaharap baka sumabog pa ako. At maging dahilan pa ito na mabaigo ako sa misyon ko. Ako si Rosebud, walang misyon akong inuurungan. At kahit gaano pa kapanganib ang misyon ko, nagtagumpay ako sa mga iyon. Kaya hindi ako mabibigo sa misyon kong ito. Hindi si Kendrick ang maging kabiguan ko, Mal. I should put aside my true feelings. Kailangan ko nang umalis. I have to go. Just call me when the contract is ready. Tumayo ako, aalis na sana nang nahawakan niya ang pulsuhan ko, kaya napalingon ako sa kanya. What? Taas kilay kong tanong. Zame Amora, I know you hate me. Sana darating ang araw Ria mapapatawad mo ako. Ngumisi ako, hindi darating ang araw na yan, Kendrick, may sakit akong nakikita mga mata niya. Hindi naman ako galit sa'yo. Alam mo kung bakit. Wala akong inilaan na kahit anong emosyon mula sa akin na para sa'yo kahit nagalit. You don't deserve it. Mahalaga sa akin ang mga emosyon ko, they are a part of me. Hindi lahat deserve na paglaanan ko sa mga ito. At isa ka dun. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Alam kong hindi niya napaghandaan ang nanulash sa bibig ko. When you're angry with someone, they'll just ask for forgiveness, make it up to you, and there will come a day when you'll forgive them. But if you didn't feel anything towards a person, that person remains nothing to you.